sila ang mag-ano. okay, So, okay. kaya ibig sabihin yun, pag hindi na kami nag-redirect, ibig sabihin, sa cross-examination, wala naman siya napatunayan. Hindi niya nabutas yung purpose ng testigo namin. I see. So, pati po yung kinikwestiyon nilang, kailangan may criminal intent yung pananalita. So, do you think that was well established? Alam mo, Corina, we have to distinguish between criminal offense at saka yung impeachment offense, no? Kasi dun sa criminal offense, kailangan dun proof beyond reasonable doubt. So pag sinabi mong proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda, siya talaga ang gumawa. In a regular court of law. In a regular court of law. Pero dito, sa impeachment case, ang tinitignan dito is yung fitness. 'Di ba? Kung itong official na ito ay fit pa sa kanyang position base sa kanyang ginawa. At yun ang aming pinatutuwa. In fact, hindi lang naman yung threat ang isa sa mga grounds dito sa article na to. Kasama na dito yung betrayal of public trust. Kasama na dito yung culpable violation of the Constitution. So ngayon, tatanungin niyo sa amin, ano naman yung binviolate niya sa pagsasalita niya yun? Under sa Constitution, maliwanag doon yung oath of office ng presidente at vice-presidente. So, doon sa oath of office ng ating presidente at vice-presidente, sinasabi nila doon na sila'y nanunumpa na i-execute nila yung batas. And definitely, yung pagbabanta sa ating head of the state ay hindi yung pag-i-execute. Labag. Yes, labag yan sa ating batas. I see. Okay, pagdating naman po, well, authenticity was well established even by the defense. Definitely. Opo. So, ito pong sinasabi nilang hindi paglabas o hindi pagsalang kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, hindi naman po dahil sa nangamba kayo na baka may sabihin siya na magpapahina ng inyong kaso. Wala naman. Dahil kasi ang itatanong lang naman sa kanya about do sa sinabi kung nasaksihan niya. Wala na eh. Hindi na, kasi nung una, inaano namin, baka mamaya dun sa mabutasan yung authenticity. Pero sila mismo, ginamit pa nila mismo yung ebidensya na ipinresenta namin. At sila mismo, kumuha din dun sa mga video clippings at yun din ang ipinresenta nila. So sa tingin ko naman, yung authenticity hindi na magiging issue. Alam mo kasi ito, Corina, itong Article 4 na to, kung sa amin, sa mga abogado, no, may tinatawag kaming res ipsa loquitur. So ang ibig sabihin nun, that thing speaks for itself. Yung threat na sinabi niya, yun na mismo yung ebidensya namin eh. Ang pinagtatalunan lang dito eto ba ay AI? Eto ba talagang siya nagsabi? Right. Pinatunayan lang ng NBI at hindi naman nila tinatanggi. Sila mismo hindi nila tinanggi. In fact, doon sa isang statement ng kanilang abogado, sinasabi niya na may dahilan kung bakit ito nasabi. So, ibig sabihin, hindi nila dinedenay na sinabi itong salitang to. Pero nagbibigay lamang sila ng justification. So from grave threats, ito ba'y sumampa na sa inciting to sedition? Yeah, definitely. Kaya lang kasi alam mo, Corina, dito nga kasi, sinasabi ko nga sa inyo, no, hindi natin dapat titignan yung elemento. Yung pagpapatunay sa inciting to sedition, sa grave threat, once ito ay naisampa na sa korte. So, pero dito kasi, ang titingnan mo lang muna dito, kasi yung threshold magkaiba eh. Doon kasi kailangan proof beyond reasonable. Walang kaduda-duda na talagang inciting to sedition yan dahil ito yung mga elemento. Walang kaduda-duda na grave threat yan kasi ito yung mga elemento. So, kumbaga, it doesn't matter if it's grave threats or inciting to sedition. Yes. Oo. Kasi meron pang culpable violation of the Constitution, meron pang betrayal of public trust. So sa betrayal of public trust na lang, maliwanag na eh. Ang tao ba nung hinalal siya bilang pangalawang pangulo, ine-expect ba ng tao na pagbabantaan niya ang ating pangulo? Ang pangulo natin ang head of the state. Ang pagbabanta sa pangulo ay pagbabanta sa ating bansa. And definitely, it concerns national security. Okay. Ang susunod po na artikulo, sabi nga ng ibang mga abogadong aming nakapanayam, itong sa grave threats is subject to interpretation or to debate, etc. Pero pagdating sa numero, bank account, BIR, taxes,
salin, ay, hindi na to pwedeng baluktutin. So, do you agree that this is the most formidable of all of the articles that the Vice President has to defend herself against? Well, sa akin naman kasi lahat mabibigat. No? What you're referring to is the unexplained wealth. But hindi yan yung susunod. Ang susunod yung confidential fund muna. Confidential funds. Yes, ito Okay. yung, kung maaalala mo, ito yung hiniring dun sa committee ko, sa Committee on Good Government, noong 19 Congress, kung saan ang mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, naglabasan, tsaka yung AFP na nagsasabi na nagbigay sila ng certification pero wala namang pondo na bumagsak sa kanila. At dito rin sa confidential fund, nandito rin, narinig din natin dito, ang isa sa mga kung saan ang isang safe house na kanilang nirentahan ay worth 1 million in a span of 11 days. So, eto yung mga susunod na ipepresenta namin sa susunod na article na naka-line up. At ang total na halaga na kini-question ay 200 million nga ba yun? No, 612.5 million. Oh, 612.5. Yes, 500 million sa OVP at 100 plus million sa DepEd. Ayun. Okay. So, hindi naman ninyo pwede sabihin sa amin kung ano sa palagay ninyo ang pinakamatibay na ebidensya. Si Mary Grace Piatos po ba ang pinakamatibay na ebidensya dyan? Ito marami kasing kwento to eh. Nandito rin, pinresenta rin dito kung maalala ninyo, isa sa mga testigo namin, si Melvin yung sinasabi na bagman, 'di ba? Madriaga. So, si Madriaga. So, dito rin 'yon sa issue ng confidential fund. Okay. Si Madriaga, just to refresh the memories of everyone, including myself, siya po yung parang taga-deliver daw. So, apparently, siya yung nag-deliver sa ilang mga areas. Diba? Yung isa pa dun sa parang stand-up comedy, yun sa isang lugar. Meron pa sa Office of the Ombudsman at meron pa dun sa isang munisipyo sa probinsya. Para saan daw po yung pera? Apparently, binigay dun sa mga associate ng ating Vice President. Okay. So, Based yung sa ano niya, sa kanya mga naging salaysay dun sa Committee on Justice, at saan po galing yung pera? sa confidential fund. Sa confidential funds. Yun yung sinasabi natin. Yun ang Doon kwento muna niya. iikot. Yes. Oo. Oo. So, gaano katagal kaya ang palitan na naman dito sa confidential funds? Well, siyempre una ipapakita muna dyan yung mga pag-authenticate ng mga dokumento. So, medyo siguro naka-line up sa amin dito mga 13 to 15 days. Oh, wow. So, medyo Pag-authenticate ng mga dokumento. So, medyo siguro naka-line up sa amin dito mga 13 to 15 days. Oh, wow. So, medyo mas matagal pa siya. Okay. So, iba pa yung dito, iba pa rin yung sinasabi nating oral arguments that were held yesterday on the prosecution's request to subpoena VP Sara Duterte's bank, tax, and AMLAC records. Ayan. So, pero medyo mabigat din po itong sa confidential funds. Ano po? So, 600 million ang pinag-uusapan. 612.5. So, pag yan po ay napatunayan, is that plunder? Yeah, It is dahil plunder. more than the threshold. More than the threshold. So, pag more than 50 million po ang pinag-uusapan dito, ano? Okay. So, posible po ba na kunwari lumabas po lahat ng mga ebidensya na magpapatunay dito sa inyong pakiwari, ano? Pwede po itong isampa na hiwalay in a court of law for plunder? Yeah, and in fact, nakasampa na to sa Ombudsman nung nagsumite ng committee report nung 19 Congress. But, kaya nga ito nga isang sa mga issue, tinatanong nila, bakit wala pang kaso na naisasampa? Kasi nga ito nga si Vice President ay impeachable officer. As such, hindi muna siya pwedeng sampahan ng ibang kaso, kailangan ipa-impeach muna siya bago pa lang uusad yung mga kaso against the Vice President. I see, ganun pala yun. Hindi pwedeng pagsabayin. Yes, So, parang unahin itong muna. impeachment, ito yung teflon eh. So pag natanggal na yung teflon, doon pa lang aandar. Bakit?
In fact, kung titingnan mo, sa lahat ng mga elected officials, dalawa lang ang subject ng impeachment. Ang presidente at ang vice-presidente. Dahil yung ibang mga impeachable officers ay puro appointed na. Like the Office of the Ombudsman, mga Supreme Court Justices, mga Constitutional Commission. So lahat sila puro mga Bakit? Kasi ang purpose ng impeachment para protektahan din ang presidente at ang vice-presidente sa mga useless cases, mga harassment cases. So kaya binibigyan ng proteksyon through impeachment. Okay. So, ito po namang, alam kong ito po yung susunod pa, no? Yung sinasabing subpoena, they will be discussing it on Monday. So, ano po ang inyong hula? Papayag kaya ang mga senador or 50% plus 1 senator? Ilan po yun? Kasi ngayon, 21 yata po sila, no? Yes. Well, sa akin kasi ganito, simple lang naman yan eh. Ito kasing usapin dito sa box. Kasi box at saka mga tax record dyan, saka mga bank. No? Maliwanag naman yung ating batas. Sa batas natin, kagaya sa sinasabi nilang bank secrecy, itong impeachment, isa ito sa mga exception. So maliwanag yun. Hindi dapat yun nagiging issue. And in fact, ito kasing impeachment, accountability. Ang issue dito is accountability. So kung isusuppress mo itong mga ebidensya to, ano ipapakita ng prosecution na ebidensya? So ito kasi, ito yung nakaakibat ito sa SALN. Dahil yung SALN, paano mapapatunayan na yung dineklara niya ay more than sa kinikita niya kung hindi bubuksan ang bangko at kung hindi rin bubuksan yung income tax return? Isn't there something in law that requires all publicly elected officials to be transparent about all of their financials? Yeah, ito nga. Ito na yun. Ito nga ang SALN. Bakit kailangan Pagdedeklara mo ng SALN, kailangan lahat dyan nilalagay Opo. mo. So ngayon, kung isusuppress mo yung bank deposit, kung isusuppress mo yung income tax, ano magiging basis ng SALN? Okay. And this is possible because it is not a court of law. Yes. It is a political exercise. So pag sinabi ng mga senador, ay hindi, hindi talaga lalabas. You are suppressing the evidence. Yes. So baka maging ano to, nung panahon ni ERAP, yung white envelope. Yung ayaw ilabas. Yes. Yung the second envelope. Oo. So, okay. Parang yun ang mga options, ano, kung sakasakali. So, pero handa na po ba kayo na, kunwari, mas marami ang magsabi ng no? Well, at the end of the day, sagutin yan ng ating mga senador sa taong bayan. Kaya nga malaking bagay talaga yung mga legitimate na media na napapanood ang impeachment complaint dahil ito pong impeachment hearing kasi ay open to the public. At ang purpose naman talaga nito ay para ipakita sa taong bayan itong accountability. Pero kayo po, hindi pa ninyo nakikita talaga itong mga records na ito. I mean, magkakagulatan na lang po ba sa pagkanilabas? In fact, pagka lumabas nga yan, it could go their way eh. Right. Dahil pagka lumabas naman talaga at legitimate, tumutugma naman talaga sa kanilang dineklara, so mali kami. Correct. O ngayon, pagka lumabas naman, more than, dun sa talagang dinedeklara nila. Let's say, ang dineklara nila is more than 80 million. Tapos, ang lumabas sa bank deposit, mga nasa 1 billion. O, sila naman na mali. Hindi po yun kayang doktorin bago po isumite sa inyo. Well, at the end of the day, bank ano yan eh, bank transaction yan eh. At AMLAC yan eh. So, yan tatlong yan, pag tatagpi-tagpiin mo, puro numero yan eh. Sa tingin ko, medyo mahirap na doktorin ng mga to. I see. Okay, so